Sige po, tumayo tayo. Basahin natin ang sermon passage natin. 2 Corinthians chapter 14, chapter 12, verses 14 hanggang 15. So, ikalawang Korinto, 12, 14 hanggang 15. 2 Corinthians 12, 14 hanggang 15. Ito ang salita ng Diyos. Here, for the third time, I am ready to come to you, and I will not be a burden, for I seek not what is yours, but you. For children are not obligated to save up for their parents, but parents for their children. 15. I will most gladly spend and be spent for your souls. If I love you more, am I to be loved less? Ito ang salita ng Diyos. Makaupo na po tayo. So, yung dalawang verses lang yung tatalakayin natin ngayon. Si Apostle Paul ay nakikipag-argue na siya ay sincere at legitimate yung kanyang apostolic ministry. Yan yung gusto niyang patunayan maging sa 1 Corinthians nga eh. So, maging dito sa 2 Corinthians, yun pa rin yung isa sa mga point niya. Gusto niyang patunayan na siya ay legitimate na apostle at sincere yung kanyang ministry sa kanila. Pero ito, in comparison sa mga fake apostles. Kasi merong mga tinatawag na super apostles, mga nagpapanggap silang tagapagturo ng ebanghelyo doon sa Corinth. Hindi ko alam kung meron ito doon sa iba't ibang mga churches, pero dito lang natin siya nakita may super apostle na hindi sila Pharisee, hindi sila scribe, pero tinatawag silang super apostle. So ngayon, pangatlong beses na nag-visit si Apostle Paul, for the third time, at in-insist niya na hindi siya isang financial burden sa kanila. Sa verse 14, sinabi niya, naalala nyo, sa chapter 10 yata yun, chapter 9, chapter 10, pinaalala niya, para lang hindi madungisan or pagkamalan na nagmi-minister siya para lang sa pera, ang ginawa niya, nagtrabaho siya. Nag-tent making siya. Kahit na legitimate na obligation nila yon sa kanya. Pero isinantabi niya yung rights niya na yon para ipakita sa kanya na legitimate yung kanyang ministry sa kanila. Ayaw niya maging financial burden sa kanila. Ini-insist niya na yung concern niya sa kanila ay hindi yung pera nila. Hindi siya pumunta doon para sa pera nila, hindi sila nagtayo ng church doon para sa pera nila. Ini-insist niya, ang gusto niya ay ang spiritual nilang mga kapakinabangan. Sabi niya, it's not your money. Hindi ito tungkol sa pananalapi niyo, tungkol ito sa spiritual na mga pakinabang niyo. Verse 14. Kaya nagbigay pa siya dyan ng illustration na parang isang magulang na sila yung tatrabaho para providean yung anak nila at hindi kabaliktaran. Mababasa niyan dito sa verse 14. For children are not obligated to save up for their parents, but parents for their children. Gusto nilang sabihin ni Apostle Paul yung idea na yon para i-insist na nandito ako, nagmi-minister ako sa inyo, hindi para sa mga ibibigay nyo sa akin, kung hindi para sa mga spiritual niyong mga kapakinabangan. And yung mababasa natin sa verse 15, ito yung pinaka-main na talagang emphatic. Sabi niya, I will most gladly spend and be spent for your souls. Ayan, talagang nakatatak yan. Napaka-emphatic nung message ni Apostle Paul. Very interesting kasi ang ginamit niya, gastos. Ginagastos ko yung, willing akong gumastos at gastusin yung buhay ko para sa inyo. Talagang nandun pa rin siya sa train of thought na ayaw niyang pagkamalan siya na namemera lang. So, sinabi niya, hindi ito tungkol na gastusan niyo ako, nandito ako para gastusin ko yung sarili ko para sa inyo. Uubusin ko yung buhay ko. Tutupukin ko yung buhay ko para sa inyo. So, yun yung in-emphasize dito ni Apostle Paul. He is not after their money. In fact, he is the giving one, giving his life for their souls. Alam niyo, normally, itong passage natin, ginagamit ito para sa pastor's conference,
Ginagamit to para sa ordination sermon. In fact, 2 beses ko na itong na-preach. At naipangaral ko to on 2 occasions. Una, yung ordination ng ating pastor at ng ating 7 deacons. So, yun yung una. Tapos yung pangalawang beses na naipangaral ko ito ay sa CCRBC. Sa ordination din nila Pastor Angel. Tapos doon sa kanilang 4 na mga deacons. So, pangatlo na to. Ewan ko kung naalala nyo pa itong pangangaral na to. Pero normally kasi, totoo naman. Napaka-relevant nitong passage natin, 14 at 15, sa pastoral ministry, sa mga ministerial mga tasks. Pero for contextualization, ano ito para sa atin bilang isang congregation? Hindi naman ako pastor. Hindi ako minister katulad ni Apostle Paul. Pero ito yung gusto kong makita natin, na yung gospel ministry, hindi to exclusive sa apostles. Yung ministry sa Corinthians, yung Corinthian church, hindi yon Church of Paul. Hindi nakalagay, Church of Paul. Yun ay Church of Corinth. Yun ay gospel ministry ng Corinthians. Yun yung gusto kong makita natin dito. Ang gospel ministry ay hindi ministry ng mga pastor. Hindi ito ministry ng mga liderato. Ito ay ministry ng bawat bumubuo sa iglesia na yon. Kaya ang pangalan ng church ay Antipolo Reformed Baptist Church, hindi Peleho Reformed Baptist Church. Hindi ito church ni Peleho. Hindi ito ministry ni Peleho. O kaya naman sa Benorio Reformed Baptist Church. Hindi rin ganun, di ba? Hindi rin ito, ang pangalan ay Antipolo Reformed Baptist Church, katulad ng Church of Corinth. Ang gusto nating ipakita, that this gospel ministry, of course, pinapangunahan ito ng mga nasa otoridad, ng office bearers, pero I want you to understand that this is your ministry. Brothers, sisters, mga mananampalataya, mga nakipagtipan sa Antipolo Reformed Baptist Church, this is your ministry. Ito'y ministeryo mo, ito'y ebanghelyong ministeryo ng bawat isang 65 miyembro sa iglesia natin. Hindi ito ministeryo ng 1, 2, 9. Ito'y ministeryo ng 65. Ito yung ministeryo ng 65. Kaya yung heart dito ni Apostle Paul, dapat tularan siya ng mga covenant members sa Corinthian church. Nung sinasabi niya dito na, I'm willing to spend and be spent for you, yan ang kailangan tularan ng mga members sa Corinthian church. At yun din, yung mensahe natin sa hapon na ito. Ito yung message natin. At the heart of the gospel ministry is the readiness to gladly spend and be spent for a particular Christian group. At the heart of the gospel ministry is the readiness to gladly spend and be spent for a particular Christian group. Ang paghahanda, ang pagiging handa, nagugulin, gastusin, ubusin ang buhay para sa isang partikular na Kristiyanong grupo, ang puso ng ebanghelyong ministeryo. Gusto nating i-qualify ito na possible naman talaga na isang Christian ay hindi part ng gospel ministry dahil hindi siya member ng isang church. Possible yon. Totoong Kristiyano, wala pa siyang church, hindi pa siya part ng gospel ministry, technically speaking. Pero tinatawagan siyang maging member, di ba? Tinatawagan siyang take part, maging member ka ng church. Pero bakit siya tinatawagan maging member ka ng church? Kailangan meron kang gospel ministry. Yun yung ibig sabihin. Magpa-member ka, maging membro ka ng isang lokal na iglesia kung saan mo gugugulin, uubusin yung buhay mo para sa ebanghelyong ministeryo. Pero imposible na maging parte ng gospel ministry ang isang tao kung wala ang gospel sa kanila. Imposible na maging minister siya, nagmi-minister siya, kung siya mismo wala sa kanyang ebanghelyo. Kaya sa mga bisita natin, sa kanila ng mga wala pa kay Jesus, palagi kayong tinatawagan, inaanyayahan kayo. Magsisi tayo at manampalataya para nasa puso natin yung ebanghelyo, magkaroon tayo ng kapatawaran, buhay na walang hanggan, at saka tayo tatawagin ngayon sa susunod na mga
paglilingkod. So the challenge for the church is that you are charged to be ready to happily spend and be spent for one another. Pero alam nyo, sa hamon, sa mensahe na hamon na ito, meron tayong makikitang dalawang katotohanan. Una, may mga disadvantages na kakaharapin. So there are disadvantages that will be faced sa gospel ministry. At pangalawa, there should be a motivation that you should have. So disadvantages that you will face and motivation that you should have. Ito yung dalawang kailangan tumatak sa atin sa pagpapatuloy doon sa gospel ministry. So una, mga pinsalang siguradong kakaharapin. Hindi lahat ng experience ni Apostle Paul ay positive, kung hindi meron ding mga negative. So gusto natin clarify, magkahalo yan. Palaging meron yan. Palaging merong pinagpapasalamat si Apostle Paul sa Church of Corinth, pero marami din siyang iniinda sa Church of Corinth. Hindi yan isa lang. It's not puro maganda lang. Hindi rin naman puro pangit lang. Kailangan nating maging clear doon. So, ano yung mga negative na naranasan ni Apostle Paul? Unang negative na naranasan niya, despite his sacrifices, yung mga Corinthians, nakikinig pa rin sila. Sa ina-appreciate nila ay yung mga false teachers. More than sa pagmi-minister niya sa kanila. Tinuturo niya yung ebanghelyo, yung purong ebanghelyo, yung kabuuan ng counsel of God. Pero ang ina-appreciate nitong mga taga-Corinthians kung sino pa yung gusto silang pagsamantalahan. Yung umaabuso sa kanila, yung gusto ay pera-pera lang sa kanila, yun pa. Doon pa sila tali, doon pa yung hinahabol nila, yun pa yung pinakikinggan nila. At ang pinagdududahan nila ay si Apostle Paul. So they are using them. Yung nasa, kasi alam nyo, may iyayamaning lugar ito yung Church of Corinth. Kaya di ba meron pa nga dito ng mga mahihirap, mayayaman sa Lord's Supper. So ibig sabihin, meron talaga dito may kaya. So yung mga super apostles, isa yan sa mga habol nila, mga lobo. Mga lobo ito, ang gusto nila yung mga financial abuse sa kanila. So ang response nila kay Apostle Paul, pinaniniwalaan pa nila yung slander kay Apostle Paul kaysa hindian. Kaya napasabi siya sa verse 15, yung pinaka-last. Sabi niya sa verse 15, "If I love you more, am I to be loved less?" Sabi ni Apostle Paul, minamahal ko kayo sa ebanghelyo, pero mas konti yung ibinibigay nila sa kanya. Kaya isa ito sa mga reality in this life na extended ito sa church life. Reality ito sa lahat. Pero extended ito, makikita rin natin ito sa church life. Sa lahat ng labors, hindi lahat yon ay marireciprocate. Sa lahat ng ginagawa mong paglilingkod, pagsiservisyo, alalahanin mo, hindi lahat yon matutumbasan or maibabalik. Hindi lahat yon ay marireciprocate. Pero ang sinasabi ni Apostle Paul, he is still continuous. Hindi na ibabalik lahat ng mga pagmamahal niya at paglilingkod niya, pero papatuloy pa rin siya. Sabi nga ni Guzik, nakalagay yan sa yung commentary ni Guzik. Sabi ni Guzik dito, "There is hurt in those words, yet Paul did not allow that hurt to cripple him or even rob his joy in serving and living. He would still very gladly spend and be spent for the Corinthian Christians." Hindi siya nagpapigil na ituloy yung pagbubuhos niya ng buhay niya para sa kanila. So even, brethren, even when your labors are not reciprocated, still give your life for the spiritual profits of ARBC. So kahit na hindi nagagantihan yung masipag mong pagpapagal, ibigay mo pa rin yung buhay mo. Ubusin mo pa rin at tupukin mo pa rin yung buhay mo para sa kapakinabangan ng kapatiran. Just like the Apostle Paul. Ubusin mo pa rin, ibigay mo pa rin. So there will be times kung saan hindi marireciprocate
ang mga labors mo, may mga times na marireciprocate, pero may mga times na hindi. Pero as Christians na tinawag ng Diyos na maging parte ng isang particular na espesipikong Kristiyanong grupo, you must continue. You must still do it. Isa sa mga dinadaing ng mga Pilipinong manggagawa sa Pilipinas ay yung mababang sahod. Mababang sahod. Tumataas yung may mga lumabas na mga viral na 1,000 pesos. Anong mabibili mo nun sa grocery? Parang sobrang konti na lang daw. So, isa sa mga hinaing ng mga Pilipinong manggagawa ay yung mga counting sahod. Kaya naman, fair lang, di ba? At appropriate lang na kapag may mas magandang offer sa ibang trabaho, doon ka lilipat. Hindi masama yun. Hindi unfair na lumipat ka sa isang kumpanya kung saan mas maganda yung benefits, mas maganda yung sahod, mas well compensated, mas matutugunan yung ibang pangangailangan doon, mas makakaluwag ka doon. Hindi mali yun. Walang magsasabi sa'yo na, oy, mali ang ginagawa mo, lumilipat ka ng trabaho. That is only fair, and that is only fair and just. Pag hindi tayo na re-remunerate properly, it is fair and proper to find new jobs with better compensation. Pero itong acceptable at fair at just at no problem sa vocation, sa professional work, hindi ito acceptable sa gospel ministry. Yung ganyang pag-iisip na tama lang, walang problema yan. Hindi yan katanggap-tanggap sa ebanghelyong ministeryo. Hindi yan katanggap-tanggap sa loob ng pagmiministeryo sa iglesia. Imagine niyo na lang si Apostle Paul. Let's take this time to imagine. Si Apostle Paul, dahil hindi nila ibabalik yung pagmamahal, dahil hindi nare-reciprocate yung pagbibigay niya ng buhay sa Corinthian church. Isipin niyo, sabi ni Apostle Paul, bahala na kayo dyan. Doon na lang ako sa na-appreciate ako. Doon na lang ako sa Philippians. Doon na lang ako, Philippians, sinusuportahan pa ako. Doon na lang ako sa Thessalonians, yung faith nila, talagang galing. Doon na lang ako sa Ephesus. Talagang maganda doon. Imagine that being said by the Apostle Paul. But Paul did not say it. Paul did not do it. Paul refused to allow himself to succumb to that kind of idea and perspective na kung saan siya well compensated, ministerially, well loved, ministerially, doon na lang siya. No. Kahit na itong Corinthian church ay napaka-problematic. Anong ginawa niya? Patuloy. Dalawa pa yung letter, di ba? 3 pa nga yan nawala lang yung pangalawa Doon pa siya mas nag-focus. Dito sa church ng Corinth. So, ang challenge sa atin ito bilang mga believers, you should bear in mind, our service does not depend on the response of the church. Pag naglilingkod ka sa kapatiran, ang habol mo ay hindi yung tugon nila. Ang habol mo ay hindi yung ibabalik nila. Pag ginawa ko to, ano kaya ibabalik sa akin? O kaya naman, gagawin ko lang itong paglilingkod na to kung pinaglingkuran nila ako. Hindi yan. Ang dapat na maging klase ng prinsipyo natin sa paglilingkod sa kapatiran. Our services must not depend on the response of the church. In your sacrifices, labor, in your own church tasks. May kanya-kanya tayo na mga tasks. At kung wala kang tasks, you can ask. Ano pong magagawa ko? Ano pong pwede kong gawin? Kung may thank you man o wala, may nakakakita man o wala, may nag-appreciate man o wala, may nagre-reciprocate man o wala, you still do it. Gagawin mo pa rin yan. Marami kang mararanasan ng mga disappointments as you serve in the long run in our church. And I would say, hindi exclusive sa atin ito Huwag niyong isipin exclusive yon. Huwag niyong isipin na sa ibang mga local church,
walang difficulties. Siguro pag lumipat ako sa CRBC, wala nang difficulties. Akala mo lang yun. Mas malaki, mas mahirap. And you're called to continue perspiring for the brotherhood. Tapos sa kapag tayo pinaglilingkuran, huwag tayo maging katulad ng Corinthian Church. Kapag tayo pinaglilingkuran, pag tayo pinagsasakripisyohan, kailangan, huwag nating isipin na dapat lang yan. Dapat gawin mo yan kahit wala akong i-reciprocate sa'yo. Ay, hindi ganun yung iisipin natin, of course. Kailangan tayo ay ready to always reciprocate yung mga labors ng kapatiran natin. Kung ang brethren natin ay pinaglilingkuran tayo, we want them to gladly serve us. Yun ang gusto natin. Kapag pinaglilingkuran tayo ng kapatiran, ang gusto natin, masaya nilang gawin yun. Wag nating isipin na kailangan mas mahirapan silang paglingkuran tayo. Hindi, gusto natin maglingkod sila at masaya nilang gawin yon. And we do it by honoring and reciprocating their labor. So let's do our best to reciprocate serving one another. May nabasa ako, si John F. Kennedy daw, hindi siya ang best president ng US, pero he is the greatest president of US. Parang, kumbaga sa survey ng mga Americans, siya ba yung may pinakamagandang nagawa? Hindi naman. Siya ba yung may pinakamagandang progress? Hindi naman. Pero siya yung pinakatinitingala. Isa sa mga presidente pinakatinitingala sa West. At isa sa mga sinabi ni John F. Kennedy is this. Sabi niya, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Sabi niya, huwag mo itanong kung anong maibibigay sa'yo ng bansa mo. Itanong mo kung anong maibibigay mo para sa bansa mo. Yan mismo yung sense ng mga salita ni Apostle Paul. Ito mismo yung diwa, puso, esensya ng mga salita na makikita natin sa verse 15. His attention is not what the Corinthian church can do for him. Hindi yun ang point, kung anong mabibigay nila kay Paul. Rather, kung anong mabibigay niya para sa kanila. And we must have the same disposition. Ang attention natin ay hindi kung anong mabibigay sa atin ng ARBC, kung hindi anong mabibigay natin sa kapatiran. One of the main principles of our gospel ministry must not be self-serving, but self-giving. Yun yung mga disadvantages that you will face. So, pangalawa, ay yung mga motivations that you should have. Ano yung mga motibasyon na dapat ay meron tayo? Motibasyon dapat taglayin. Despite many setbacks, disadvantages, negative treatments, what made Paul continue serving in the Corinthian congregation? Ano? What is it that made him serve the Corinthian congregation? At ang pinaka-answer is love. Yun yung sinabi, if I love you more, will I be loved less? Kung ano yung mga ginagawa niya sa kanila, dahil yun sa pag-ibig. Si Apostle Paul ay ready na minister sa kanila. Bumisita sa mga malayong lugar to. Yung transportation sa kanila, hindi pa maganda. Or kasing advanced katulad natin. Pero handang-handa siyang pumunta. Puntahan sila, bisitahin sila, at hindi siya pumunta doon para lang may matanggap siya na finances. Handa pa nga siya na tumanggap ng masasakit sa kanila. So, hindi siya handang okay sa kanya na wala siyang tanggapin na finances, handa pa siyang tumanggap ng masasakit sa kanila. Yan ay ginagawa ng pag-ibig. How can he do this? Because Paul loved the Corinthian believers. He is not after their money, but their spiritual good. Sabi niya, para siyang isang mapagmahal na spiritual na tatay. Para siyang mapagmahal na spiritual na magulang sa kanila. Inuubos, tinutupok yung buhay niya dahil sa pag-ibig. Yun yung motivation. Yun yung motivation sa gospel ministry.
It is Christian love that will make you happily persist through all the difficult work of gospel ministry. Kristiyanong pag-ibig, yung magpapausad sa'yo sa may hirap na pagpapagal sa ministeryo ng may kasiyahan. The apostle did not quit and give up on this problematic church because Paul loved them. Hindi ito far-fetched na naisip na siguro ni Apostle Paul na wag na lang. Hindi far-fetched yun. Possible yun. Tao siya. Romans chapter 7, meron siyang mga kasalanan pa sa sarili niya. Hindi far-fetched na isipin niya na, itong Corinthian church, wag na lang kaya. Pero, ano yung nag-udyok sa kanya para ituloy? Pag-ibig, pagmamahal. Kaya ito yung challenge sa atin ecclesiastically bilang isang corporate church. It is love that will make you endure the gospel ministry with gladness. Pag-ibig yung magpapatuloy sa'yo, mag-e-endure sa'yo sa gospel ministry ng may kasiyahan. Kaya kung meron kayo kukultivate, yun ay pag-ibig. Kung meron kayo kukultivate sa sarili mong puso, yan ay pag-ibig. At yung i-cultivate mong pag-ibig ay hindi generic love. Love, love, love. Alam mo kung anong dapat mo i-cultivate na klase ng pag-ibig? Specific love. Particular love. Alam mo kung ano yung mga dapat mong mahalin? Ito yung i-cultivate mo, ito yung pag-pray mo. You should love these people. You are one of the 65. Love the other 64. Love the other 64. You should love faces. You should love their names. You should love their souls. Yun yung ginawa ni Apostle Paul, di ba? Gusto niya gastusin yung buhay niya para sa kaluluwa nila. For this person. Hindi ito faceless, nameless group na tawag lang IRBC. May mga mukha, isa-isang mukha, isa-isang pangalan, kanya-kanyang pangalan, kanya-kanyang identity, kanya-kanyang pinagdadaanan, kanya-kanyang mga buhay. Yun yung mamahalin mo. Madali lang sabihin na mahal, mahal, mahal. Pero yung mamahalin mo yung specific, particular. Yan yung klase ng pag-ibig ni Apostle Paul. Sa kanila, sa mga pastors conference, naririnig namin yan, which is very good. Siguro, last February lang yun, na yung kailangan, example ni Pastor Noel, na pinagpe-pray niya yung Grace Baptist Church of Los Baños weekly. Pinapanalangin niya sila by name, pangalan. Kaya pagtayo niya sa pulpit, sa Sunday, alam niya, clear ang conscience niya, pinanalangin ko sila. Lahat ng mukha ng kongregasyon, clear yung conscience niya, pinanalangin ko sila. Ganun yung pagmamahal na ginagawa ni Apostle Paul na dapat ginagawa ng mananampalataya sa isa't isa. It is a specific love. Pagmamahal sa kapatiran na may mukha, may pangalan, hindi faceless. Hindi wala, grupo lang Kristiyano. Hindi, sila yan. So, maalala mo, ang pinaka-best service mo ay kung kailan ka most loving. Your best services come when you are most loving to God's people. Kung kailan mo sila pinaka-minamahal, dun ka pinaka naglilingkod. And I want to also use this time para i-encourage tayo sa ating evangelistic pursuit. We should also gladly spend and be spent for the lost souls. We also spend our life for the redeemed, for the found souls, but also for the lost. Gugugulin mo yung buhay mo para sa mga niligtas at sa mga hindi paligtas. So you also use your time. Parang kandila. Yung karaniwang illustration, di ba? Sa mga Teacher's Day, sa Parents' Day, parang kandila na nauubos para sindihan yung iba pa. Ganyan yung mangyayari sa atin. Dapat gugulin mo yung buhay mo, ubusin mo yung buhay mo para sa kapatiran at para sa kaligtasan. Ito yung traditional wedding vow. Ito yung traditional wedding vow.
Sabi sa traditional wedding vow, I take you to be my wife, or I take you to be my husband, to have and to hold, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy law. Yan yung vow sa covenant ng marriage, na yung mag-asawa, dapat paglingkuran nila yung isa't isa, ibigin nila yung isa't isa sa mahirap na araw at sa madaling mga araw. In sunny seasons and even in rainy seasons. But out of what? Out of love. Pag-ibig. Yung panggagalingan nun, at pareho yan sa Ebanghelyong Ministeryo. Out of love that it must be done. Sabi ni Sinclair Ferguson, love is not maximum emotion. Love is maximum commitment. Love is not maximum emotion. Love is maximum commitment. Hindi mo lang siya ginagawa pag nararamdaman mo. May mararamdaman ka, dapat. May mararamdaman tayo. But sabi niya, it's not maximum emotion, but maximum commitment. And I want you to remember the gospel. Even sa passage natin, na parang pang pastor, parang pang ministeryo, pero sino ba yung pastor talaga? Sino ba yung chief shepherd? Sino ba yung pastol na pinaka-pinuno? Who is the senior pastor? None other than Jesus Christ. Si Jesus na pinuno ng iglesia, siya, tandaan nyo, palagi yung tatandaan, salita ito ng tao, pero salita din ito ng Diyos. Sa 2 Corinthians 12:15, alalahanin nyo, nagsasalita si Jesus dito. Nagsasalita si Jesus dito. Ang sabi ni Jesus, si Jesus mismo ay nagsasalita, sabi niya sa'yo, I will most gladly spend and be spent for your souls. If I love you more, am I to be loved less. That's the word of Jesus to you. Salita yan ni Jesus sa'yo. Sabi ni Jesus, ginugol niya, binuhos niya, tinupok niya yung buhay niya para sa kaluluwa mo. Kung minamahal ka niya ng sobra, mamahalin mo ba siya ng kaunti? Ito'y salita ni Jesus. Ito'y gospel verse. Isa ito salita at bersikulo ng Ebanghelyo. Sa 2 Corinthians 15, makikita natin yung Ebanghelyo ni Jesus na dahil sa pag-ibig niya, ibinigay niya yung buhay niya para sa kaligtasan, kapatawaran, pagpapanumbalik, at kaluwalhatian. That is what Jesus did for you. Tinupok niya, inubos niya, ginugol niya yung buhay niya. Bawat patak ng banal niyang buhay, binigay niya para sa iyo. Kumantong sa krus ng Kalbaryo. This is the words of Jesus. This is Jesus' words. For you, ginugol niya ang buhay niya para sa iyo. At ibig sabihin, itong pinag-usapan natin, sinusundan lang pala ni Apostle Paul si Jesus. Sinusundan lang pala ni Apostle Paul si Jesus. Nung sinabi pala ni Apostle Paul, nagugugulan ko yung buhay ko para sa inyo, saan niya natutunan yon? Kay Jesus. Saan niya nakita yon? Sa krus. Anong ginagawa ni Apostle Paul? Pinapasan niya yung sarili niyang krus. Kung siya na Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari, pinuno ng mga pinuno, ay binigay yung buhay niya para spiritual na kapakanan ng mga nasa Korinto. Dapat siyang sundan ni Pablo. At kung ginawa ni Jesus para sa spiritual na kapakanan ng lupon ng mga mananampalataya dito sa Antipolo, dapat din nating sundan yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. It is for your salvation. Out of covenant love at the cross that Jesus said, ginawa niya yun ng masaya. Binigay ni Jesus yung buhay niya ng masaya. He gladly spent and was spent for your salvation. So now, brethren, you pick up Christ's cross for salvation. You did it. You repented, you believed,
You picked up the cross of Christ for your salvation. Now, pick up your cross and follow Him. Pinasan mo na, tinanggap mo na yung cross niya, ngayon, tanggapin mo yung sarili mong cross. Get that cross. Kunin mo, pasanin mo yung cross na yan. And then habang pasan mo yung sarili mong cross, say this, I will gladly spend and be spent for the brotherhood soul. Manalangin tayo. Amen namin, pinupuri po namin kayo sa mga salita na napakinggan namin at napagnilaya namin. Turuan niyo po kami na makita namin yung halaga ng sakripisyong pag-ibig na nauna kay Jesus, pangalawa lang kay Pablo, at pangatlo na dapat naming sundin. Pinupuri namin kayo, Ama, Anak, at Banal na Espiritu, sa pangalan ng aming mangingibig na si Jesus. Amen.